Sumainyo ang Panginoon, ang inumin nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaaling sabay niyo po ito ng tinatawag nating pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya parang mas kinakagat natin yung pagkain at yung salita. Kasi hindi siguro hindi ng pagkakaranasan natin ng pagkakuha sa tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tayo naman ay tropical climate. Sa panahon ni Jesus ay disyerto. Sa ating napakarami ng tubig ay sa disyerto ay talagang kakapirangkol. Pero mahali rin na makita natin napakahalaga yung maliit mo tubig. Hindi ko sinasabi ko ngayong panahon na ito ng Quaresma. Sabi nga ng iba, hindi paraw summer. Ako kasi kapag nagsimula na yung Mass Wednesday, summer na. Pagaman hindi na sinasabi ng pag-asa. Bahagi yun na makita mo natin. Sana ay tayo ay uminom ng sapat na tubig. Sapagkat napakahalaga yung tubig. Kasi sabi ko nga, hindi ito tulad ng pagkakuhaw natin, katulad ng mga naranasan sa Israelita. Kasi marami ang tubig, pero sana makita natin na ngayon marami nagkakasunod bakit. Hindi sapagkat walang tubig, may tubig tayo. Kaya dehydrated. So marami nagkakasunod ngayon, at marami rin na inaatake yung naatake sa puso, naatake sa stroke. Bakit? Isa ko, hindi naman malaki. Isa sa dahilan yung pagnapot ng dugo. Kasi yung dugo natin may percentage ng tubig. Dapat ulit tayo ay makainom ng tubig ng 8 baso bawat araw. Maliban na lang ang mga dialysis. Kasi may limit yung mga dialysis. Pero tayong normal na hindi dialysis ay 8 glasses a day. Kinakailangan natin sanayin din natin na tayo ay palagi uminom ng tubig. Kalimitan, sinasabi ko na yung paglagay ninyo ng isang burong ng asin sa inyong tubig para hindi yung bagal ma-dehydrate. Water retention, mahalaga yun. Kaysa bumili kayo ng mamahalin na sakot sa dehydration, tubig na lamang, and then isang burong ng asin ng bawat baso. Pero yun, napakahalaga yung tubig. Sa karanasan ng mga Israelita, mas maliglig. Kaya nga kung sa unang pagbasa, napakinggan niyo po yung unang pagbasa, anong kinuwento doon? Na nagalit ang mga Hudyo, nagalit ang mga Israelita kay Moises. Bakit? Kasi wala silang tubig. Wala silang nakita ng tubig sa kanilang paglalakbay mula sa Egypt hanggang sa lupang pangako. Kaya gusto nilang patuhin si Moises, pero humingi ng tulong si Moises sa Diyos. At anong ginawa ng Diyos? Sabi niya kay Moises, dahil mo yung tungkol na ginamit mo doon sa paglakad, doon sa dagat. At yun ang ginawa ni Moises, kanyang
binugbog yung malaking bato na kung tawagin ay ito yung bato na pagtalo-talo ng mga Israelita na alam yung pinagtalunan nila kung sila ba ay pinababayaan ng Diyos o hindi. Bakit? Dahil wala silang tubig. No? Mamamatay sila sa desierto. Kaya bahagi yun. Kaya sabi nga, kahit na hindi ganun ka-drastic yung ating napakahalaga mo yung tubig. At yun yung dulong ni Jesus. Ang inuming nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito yung nais niyang ipamanid sa mga Israelita na nawa ay higit ng mga pakinabangan at sa mga Samaritano. Sabi nga natin, ano ba itong Samaritano? Ang mga Samaritano ay mula sa isang probinsya na tawagin na Samaria. Kaya naman, nagkaroon ng matinding hidwaan, sabi nga dito, sabi nga unang Samaria, ba't ka humingi sa akin ng tubig? Ikaw ay isang Hudyo, at ako ay isang Samaritano, may hidwaan o yan. Kaya kapag sinabi ngayon, Israel, ano ba yung mapa ng Israel? Iba ko yung mapa ng Israel noong panahon ni Joshua, ni Solomon, ni David. At iba rin yung mapa pagkatapos ni Solomon at David. Iba rin yung mapa sa kasalukuyang panahon. Kasi yung panahon ni Solomon, pagkatapos ng panahon ni Solomon, nahati ho ang Israel. Yung tinatawag na, kapag nagbabasa kayo sa banal na kasulatan sa lumang tipan, makikita nila ni Mali, yung Northern Kingdom at Southern Kingdom. The Kingdom of Israel. Iba ho yun, in the Kingdom of Judah. So, bahagi ho, the Kingdom of Judah, yun yung Northern Kingdom. Yung the Kingdom of Israel, yun yung Southern Kingdom. Na kung tingnan po natin ay alin, doon kasabi yung Samaria. At dito binanggit natin na si Jesus na kanyang mga apostoles ay nandoon sa bayan ng Sikar. Noong humiwalay ang Northern Kingdom sa Southern Kingdom, nang humiwalay ang Southern Kingdom sa Northern Kingdom, yun ang naging seat of power, yung Sikar ng Samaria. Sorry. At ngayon, nasabi nga natin, pag sinabi, ano yung Israel? Ito ngayon Samaria. Ito yung sabi ko nga, ay kabahagi ng Southern Kingdom ng panahon ni pagkatapos ng panahon ni Solomon, ay alin, kabahagi na ito sa tinatawag nating Palestine. No? Kaya ito yung tinatawag nating Palestinian Liberation Office na kung tawagin din ay Palestinian Liberation Authority. No? So bahagi yun. Ito ngayon ay alin, sila ay under the Palestine politically. Kaya naman, sila ay alin, under the Israel military. Sa kanila natin pag-usapan. Pero ibig sabihin, ang hidwaan ng mga Palestinian at saka ng mga Israelita, matagal na. Wala pa noong humiwalay yan sa Israel at sa Kingdom of Judah noong pagkatapos ni Hari Solomon. Pero bahagi yun, kaya
ganyan ang sabi ng Samaritano. Yung matinding alita na yan, kaya tanong niya, ba't ka hingi sa akin ng tubig? Hindi tayo magkasundo. Bahagi yun, para maintindihan natin. Kaya, pagkakataon din na kung saan sinabi na Jesus natin, kasi ako ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa lingawa na siguro may tatanong natin, bakit humihingi si Jesus ng tubig sa Samaritana? Hindi lamang sapagkat yun ay balon ng mga Samaritana. Kaya wala siyang panalo. Yun ang sabi ng Samaritana paano ako magbibigyan ng tubig? Wala kang panalo. No? Kasi sa atin, kapag may balon tayo, nandun na yung panalo at may tali. Sa mga doon sa Israel, walang balon at panalo. Ikaw ang magdadala ng hindi mo lang panalo. Panalo. Ikaw ang magdadala. Yung panalo mo at tali, kanya-kanya. No? Kapag pupunta ka doon, bagamat yun ay community na balon. No? Kaya yun na rin ang paglalagyan mo ng tubig. Yung ginamit mo panalo. No? Kaya ang sabi ng babae, paano mo bibigyan ng tubig na nagbibigay ng buhay? Ni wala kang panalo. Kasi wala kang talagang panalo kung mismo sa balunan. Pero anong sabi ni Jesus? Ako ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sana po pagkanabangan natin yung biyaya na ito ng Panginoon ngayon. Lalo-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, sa papaano pamamaraan ng ating paanyaya ay inyong pakinabangan natin yung dakilang awa ng Diyos na dulot ng sakramento ng kumpisal. Nawang pakinabangan natin ito sapagkat ito yung bahagi ng pagkilala natin sa tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pakikisa natin kay Jesus. Kasama na rin yan yung panalangin, pag-aayuno, abstinensya, at yung magkawagawa. Pero sana mabigyan natin yung sakramento ng umpisa. Tayo po sa darating na Martes, March 10, ay may umpisa ng bayan po tayo sa dalagang na ika-5 ng hapon hanggang ika-7 ng gabi. Siguro sabihin ko, Padre, wala naman ako kasalanang malaki. Ay bahagi yun. Kapag kayo may kasalanang malaki, umpisa kayo. Asa as soon as possible. Pero itong panahon na ito, ang panahon ng Kwaresma ng Advento, pinananawagan natin. Bakit? Sapagkat minsan lang tayo mag-umpisa. No? May mga iba na kumusin ay deposit nila ay umpisa once a month. Bahagi yun. Yung iba pa kung minsan na yan once a week. No? Hindi sapagkat ay malaki silang kasalanan. Ngunit kahit may maliliit na kasalanan, ikumpisan natin. Yung nagalit ka sa aming bahay mo, yung minura mo yung anak mo, hindi kaya ay nagalit ka sa tatay mo, hindi kasalanan, ikumpisan natin. Bahagi yung ito tandaan na rin na kahit na walang malaking kasalanan natin, ako ay nasa pangangalaga ng Diyos. At hindi ako pababayaan ng Diyos. Bahagi yun. Yun ay tawagin natin ay mantel na pangangalaga ng Diyos sa atin na nais na tayo ay palaging maging handa. Kaya ano man ang mangyari sa atin, hindi tayo mag-alala. Kasi bakit? Ay naihanda natin ang ating sarili na mapakinabangan ng biyaya ng kanyang pagliligtas na makita natin na ito yung order ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan at ito ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano pa? Sabi nga natin, paging handa tayo sa anumang klase ng nangyari.
handa ako, kasi nga, nakapag-umpisa ako. Ano pa? Yung matanggal natin, yung indulhensya ordinarya, ngayong panahon na ito ng Kwaresma, sa ating mga pagbisita sa mga shrine. Bagamat hindi na ngayong Jubilee, may mga shrine tayo. At yan ang mga shrine ay nagbibigay yan ng indulhensya ordinarya. Para kanino? Sa iyo. Kung maaaring ialay mo sa mga mahal sa buhay na namatay na. Kahit na isang daang simbahan o mahigit pa na napuntahan mo, pero hindi ka naman nakapag-umpisa, hindi ka tatanggap ng indulhensya ordinarya. Kasama mo yun sa requirements na itinilaga ng simbahan na makatatanggap ka ng indulhensya ordinarya kung ito ay intensyon mo para sa iyo o para sa isang mahal sa buhay na namayapa na. Bahagi yun, kasama ng alin na pagsimba mismo sa nabanggit na suray, pagtanggap ng banal na komunyon, sa mananangin para sa karangalan ng Santo Papa. Kaya napakalaga ko yung pamumulat. Tama-tama ko tayo kasi tayo ay March 10, yung ating kumpisala, yung ating bisita iglesia ay 21, at least 12 days before and after. At tayo ay makapag-umpisa para makatanggap tayo ng indulhensya ordinarya. No? Pagkilala ng alin, ito yung kagandahan ng Diyos. Ito talaga yung inumin na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. No? Na ipinamamanin ko sa amin. Sa pagkinabangan natin, yung sakramento ito na walang hanggang pagpapatawad ng Diyos. Ano natin ang kailangan natin? Lumapit po tayo at may dagdag mga pala. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo itinisimis ng pare. No? Bahagi yun. Yun ay tungkulin ng pare. Lahat na inyong kinumpisahan ay hindi niya pwede itismis yan sa iba. Kaya, pakinabangan natin. At ito, no? Katulad ng babae sa Maritana, no? Ay natin pakinabangan yung pagliligtas ng Diyos sa gitna natin. Lalo na ngayong pagkahanda natin sa muling pagkabuhay ng ating